Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng comment at reaction. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Sara po, tinambakan si BBM at si Tambi. Martin Romualdez po ay lalong nangulelat sa latest SWS survey. Yan, mga walang silbi. Yan po ang nakikita nyo sa kasisira sa mga Duterte, no? Yung mga vlogger nyo na walang sawa, hindi kayo natuto sa Dilawan eh. Ganyan yung ginawa ng Dilawan mismo sa pamilya ni Pangulong Marcos. Nakita nyo nakabalik. Matuto kayo sa kasaysayan. Okay, pag-usapan din po natin ito pong panawagan ni Pangulong Marcos, yung stop call for separate Mindanao. At saka ano pa ba? Si Pangulong Duterte po, naku, magkakabarilan po sila ng ICC pag ipinagpilitang siya'y hulihin at wala po siyang hinihingin tulong mula po sa pamahalaan. Kaya niya raw po. Yan. At yung iba pa pong mga bintang nitong mga bugokis, no, na mga vlogger na patuloy po sa pagtira. Hindi ko po maintindihan kung bakit si Tatay Digong ang pinupunteriya ng tira nila. Ito po ang latest survey, no? SWS. O baka sabihin nyo, hindi kayo naniniwala sa SWS. Alam niyo SWS, sila po yung nagsabi na yung pabor naman sa gobyerno yung SWS na yan, di ba? Dahil sila nagsabi ng mababa na yung inflation rate, etc. Marami pang pati yung kung ano-ano pang pabor. Alam niyo po ba na wala sa kapangyarihan ng mga Duterte? Kung magsisip-sip ako, dapat dun sa may nasa kapangyarihan kasi kikita ako ng pera. Ano ba namang utak eh? Ganyan po ba? Kaya pala nangungulilat. Ito po SWS survey to. Hindi po to survey ni Badong, no? Ito po ang pinagkakatiwalaan. Sila po yung dalawa, di ba? Yung Pulse Asia. Tsaka yung, ito pa, tip ko lang po sa inyo, kahit sino pa po kayo. Yung reputable survey po, company o survey institution po ang inyong paniniwalaan. SWS, Pulse Asia, yung Publicus Asia. Yan po mga most reputable natin, no? Survey company. Kaya po kung hindi po kayo naniniwala sa SWS, ano po magagawa ko? Hindi po akin to. Ano bang pagsisip-sipan sinasabi niyo? Binabalita lang namin eh. Baka sabihin niyo naman ito ay hindi po galing sa amin to, no? Ayan po. Ferdinand Marcos. Ito po bakit po tinambakan? Sara Duterte 61%. Plus 61 pala. Plus 61 si Sara Duterte. Ang kategorya niya po ay very good. Ferdinand Marcos po pumapangalawa, 47 plus 47. Ang kategorya po ay good. Juan Miguel F. Zubiri 44 plus 44. Good din ang kanyang kategorya. At si Ferdinand Martin G. Romualdez, pinakakulelat, 20 plus 28, na ang kanyang kategorya ay moderate. Ayan po, ang dami nyo pong vlogger, no? Ang dami nyo pong vlogger na nagtatanggol dito, lalo na kay Martin. Ang problema kasi ng mga vlogger nyo, inadapt po nila kung paano magtanggol yung mga dilawan, no? Hindi pa kayo natuto. Dekada nang naninira yung mga dilawan na nakabalik pa yung mga Marcos. Dapat yun na naisip nyo. Di ba? Ayan, tinatambakan kayo ng mga Duterte sa survey. Bakit? Kasi wala na kayong ginawa kundi siraan yung mga Duterte, lalo na si Sara Duterte. Wala na kayong ginawa. Ito sa mga naninira na patuloy kay Tatay Digong at sa mga Duterte. Alam nyo, lalo na yung mga vlogger na kilala namin na dating Duterte, mahiya naman kayo. Duterte kayo dati. Kung makasira kayo, wagas eh. Alam nyo kung ano po ibig sabihin yan? It's either pinipeke ninyo yung mga viewers nyo. Pinipeke ninyo dahil nung kampanya lang, no? Kinampanya nyo si Bongbong Marcos. Ngayon, lahat ng proyekto ni Pangulong Duterte, sinisiraan nyo na. Di ba? Sinisiraan nyo yung mga proyekto na ni Pangulong Duterte. Tapos na yung termino niya. Wala na kayong magagawa. 80% ang satisfaction rating niya. Mababa pa nga to si Sara Duterte, 61%, 61 lang. Pero tambak po si BBM, 47 lang eh. Lalo na yung Martin, 28. Ang point lang dyan, no? Nung eleksyon, dapat hindi nyo sinuportahan si BBM kung talagang hindi kayo naniniwala kay Duterte. Bakit? Sabi ni BBM, itutuloy niya. In fairness naman po, may nakita ko mga pinagmamalaki.
Eh lahat po yung continuation ng proyekto ni Pangulong Duterte. Wala pa pong bago eh. Di ba? Wala pa kayo eh. Bakit wala pa? Naghahanap ng pondo. Ibig sabihin yung mga under, ano tag doon? Yung sa ilalim ng lupa. Subway. Yan. Pinagmamalaki na yan. Lahat po ng pinagmamalaki ngayon na matatapos sa termino ni Pangulong Marcos, nasimulan po yan ng Pangulong Duterte. Wala po kaming problema dyan. Kasi naniniwala nga kami sa continuity. Kaya nga kami umaangal dun sa mga hindi nyo na kinukontinue. Okay. Para po sa mga mahihilig magsalita ng Maudigs at si Digong. Ito po balita. Naku, matutuwa po kayo. Yung mga nagsasabing Maudigs at saka si Digong. Alam niyo na ibig sabihin, no? Pro-China si Digong. Nagtataka ko sa inyo, pro-China pala si Digong. Kailan nyo natuklasan? Ngayon nyo lang natuklasan? Eh sabi ni PBBM, itutuloy niya yung mga ginawa ni Digong. Bakit hindi kayo umangal? Kami, natutuwa. Kami mga Duterte supporter, kaya nga namin sinuportahan. Dahil sabi niya, itutuloy kayo. Binabanatan nyo ngayon si Digong tsaka Maudigs. Si Tatay Digong. Bakit nyo sinuportahan si BBM? Samantalang kaya meron kayong something sa utak nyo. Meron kayong something, no? Yung mga nagsasabing si Digong at si Maudigs. Ngayon, atin-atin lang to ha. Pag narinig nyo na Mau BBM na sinabi nila, eto na po yun. Bakit po? Eto, babalita ko sa inyo. Baka magulat kayo, kapit lang kayo. Chinese companies, bag contracts for 73 billion Davao Transport Projects. Balita po sa Inquirer ngayon. Mga Chinese companies, eto po ha. O, pag narinig ko sa kanila na Mau BBM, tapat sila sa pagmamau o kaya si BBM. Chinese companies bag contracts for 73 billion Davao Transport. Ayan po, President Marcos on Wednesday led the awarding of contracts to 2 Chinese companies that would undertake 4 components of the 73 billion project aimed at modernizing the public transport system of Metro Davao and its adjacent localities. O, sinaksihan po yan ni President Marcos at Vice President Sara Duterte. Nagsalita nga pala si Sara Duterte ng inchik. Binati yung Bakit wala nagsasabing pro-China si Sara? Naroon si First Lady. Guess ng Chinese ambassador. Patay na. Ano na yung mga sinasabi niyong Maudigs? Si Digong, ano na? Si BBM na, Mau BBM na, yung tatawag niyo. Ayan, nakipagkontrata yung Pangulo sa Chinese. Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. O dahil Pangulo na ng Pilipinas yung nakipagkontrata, si BBM na, ano na itatawag niyo kay BBM? O hindi kayo consistent. Di ba? Hindi kayo consistent. Ang consistent lang sa inyo, atakehin si Digong. Ang consistent sa inyo, atakehin yung pamilya Duterte. Dahil consistent kayo sa pag-atake, actually, wala na yung mga dilawan eh. Nalusaw na eh. Nagtataka nga ako kung nasa na yung mga dilawan eh. Ayan February 9. Binalita na Inquirer. February 9. Ano na itatawag mo? Si BBM o Mau BBM? Gawin nyo naman consistent yung panawagan nyo. Matagal na namin sinasabi, no, na yung China, marami silang pera. Ang pakikipagkontrata po ni Tatay Digong sa China, hindi po para maging, puta, daig pa kayo ng Rappler eh. Ang Rappler, alam nila na nagjo-joke lang nung sinabi ni Tatay Digong na probinsya eh. Pahiya na naman. Pahiya na naman ng mga vlogger na mahilig magbansag. Akala ko ba matatalino kayo? Hindi po kami against na makipagkaibigan si BBM sa China, sa Russia, sa iba pang bansa. Nakita niya, nakipag-meeting nga siya kay Joko Widodo eh. Joko Widodo eh. Yung Indonesia, meron ng bullet train. Sino po gumawa? Sino? China? China. Di ba gustong-gusto? Ganun lang naman po talaga eh. Alam nyo, kung bakit nyo po pro-China. Gusto nyo lang pong paninira yan eh. Ngayon, nakipag-deal si Pangulong Marcos. 75 billion. 73 lang pala. Mga sabihin nyo, saan dinala yung 2 billion? 73 billion. Bakit hindi nyo masabihan na pro-China? Hindi kasi kayo consistent. Ginagamit nyo lang yung pro-China para panira sa mga Duterte. Happy Chinese New Year nga pala. Okay. Naawa ko kasi, ang dami yung vlogger. No? Ang dami yung vlogger. Tambalos-los vloggers. Bakit hindi nyo mapaangat? Yung inyong mga kaya akala nila talagang tuwan-tuwa sila, di ba? Tuwan-tuwa sila, nasa sila. Bakit hindi nyo mapaangat? Yung popularidad ng inyong mga Bakit yung sinisiraan nyo si BP Sara at si Tatay Digong?
patuloy na namamayagpag sa lahat ng survey. Yung mga survey, kayo gumamit una niya, yung kalye survey. Pag nagkalye survey ka ngayon, itanong nyo kung gusto pa nila si Duterte o hindi. Alam nyo kung ano lalabas? Gustong-gusto nila sa Duterte. Lahat ng uri ng survey, mangunguna si Sara Duterte. Pero yung mga dugas, yung mga survey na hindi namin alam kung anong pangalan, yan, tatalunin nyo. Pero yung mga totoong survey, katulad yan, SWS, Pulse Asia, Publicos Asia, Octasearch, yung 4 na reputable survey institution. Araw-araw yan. Kahit na itanong nyo pa kung kanino, number 1 lagi dyan sa Sara Duterte. Hindi kayo natuto o kayo ay na-impluensya na ng mga dilawan. Ganun lang naman yun eh. Is either hindi kayo natuto sa ginawa ng mga dilawan na paninira sa mga Marcos mismo. Marcos Duterte sinisiraan nila. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.